Okay guys, another tip for some of the features of our M-Zoom. So ito yung adaptive cruise control. Subukan natin. We're here at inside Villar City. So para safe, wala masyadong sasakyan. And we can test this. First, learn our indicators. So as you can see here, that one, yan ang indicator ng ating adaptive cruise control. So magkakaroon ng manibela dyan pag naman yan, lane assist. Pag gusto nating gamitin. Paano ba natin kukontrolin yan? O ito. So ito yung button ng adaptive cruise control. Ito naman yung para sa lane assist. Okay. So kung gusto natin gamitin yung adaptive cruise control, kailangan natin tumakbo sa ating desired speed. So makikita natin ngayon kasi since nakatigil tayo, 0 pa yan. So once na tumatakbo tayo, kunyari umabot tayo, kunyari gusto natin 60 kilometers per hour. Once nag-60 na siya, then you press adaptive cruise control para mag-engage. Kasi kanina, ginamit ko siya nung nasa highway ako. Makikita nyo may 78 dito, di ba? Yan, 78. Kasi 78 kilometers per hour yung speed na gusto ko na nasa highway ako. So, kung ano yung naka-indicate dyan, hindi na yan aangat dyan. So, maglalaro lang yan dyan, or pagka merong mag-appear na sasakyan dito sa harap ng yan, nung animation na yan, kusa siyang pumipreno. Bumabagal na siya. Siguro ang pagitan is 2 cars. May kita nyo naman eh. Mag-warning siya na may lalabas yung picture nung kotse in front of you. Let's try it. Yeah. Dito tayo sa gitna. Ayan, makikita naman, kita yung linya, di ba? Okay. So yan, kunyari ang speed natin is, desired speed natin is 50. Okay. Medyo kurbada eh. So ayan, at 50, ayan, 52. So ipe-press natin yung ito, adaptive cruise control. Press. So pag naka-press yan, makikita nyo, ayan, nag-blue na siya. Diba? Nag-blue na indicator, ibig sabihin naka-activate na siya. So ngayon, naka-cruise control na ako. Wala akong di inaapakan. Pero hawak ko yung manibela. So ang galing, di ba? So ngayon parang manibela lang hawak ko, automatic na siyang nag-accelerate. Tapos hindi na yan aangat ng 52. Hanggang 52 lang yan. Okay, so kung gusto ko naman gamitin yung lane assist. Ayan, nakita nyo, ayan, may lumabas yung kotse sa harapan natin. So, I think pag bumaba yan ng mga 35 meters, makikita nyo naman, di ba, lumalayo na siya, 81 meters. Pag mga between 35 meters to 25 meters, kusa na siyang babagal na kagad. Ayan. So, antayin lang natin kasi magta-turn tayo din. So, antayin lang natin mag-turn, tapos try natin yung lane assist. Okay. Since nag-intervene tayo dun sa turn, nagpreno tayo, natanggal siya sa pagka-cruise control niya. So ngayon, pwede mo ulit siyang i-activate. Again, press lang. Yan. So, nag-blue na ulit, naka-activate na. Tapos press natin yung lane assist. Ito. Yan. Naka-engage na yung lane assist. Makikita nyo, nag-blue yung dalawang lanes, di ba? So, ayan yung view ng lane natin sa taas. Ayan sa baba. Hindi ako nakahawak sa manibela. Kusa siyang umaandar. Kusa rin niyang, ayan, paakyat tayo. Oh, nag-accelerate siya mag-isa. Binibilisan niya. Ayan. Tumunog siya, ibig sabihin,
medyo mag-intervene ka dun sa manibela. Kasi bumalik na ulit siya sa lane assist. Nag-blue na ulit. So yun, nakakatuwa lang yung feature na to, sobra. Kailangan lang medyo aralin mo mabuti kung paano bago mo siya gamitin para hindi ka malito or para iwas aksidente. Okay, so disengage lang kasi nandito na ako sa kalye na medyo busy na. So sana may natutunan kayo dito sa video na to. Para dun sa mga nag-hesitate na gamitin siya, basta aralin nyo lang mabuti at practicein nyo lang dun sa mga kalyeng wala masyadong sasakyan. Sobrang siyang useful lalo na pagka napapagod ka, gusto mo ipahinga yung paa mo. Okay guys, okay, so this is the Duplak TV and thank you for watching. Please like and subscribe.